Sinasabi ng matatanda, sa bawat sulok ng Pilipinas, iisa lamang ang nilalang na bumabalot sa takot ng tao. May nagsasabing siya'y aswang na nagtatago sa anyo ng isang mahal sa buhay. May ilan na naniniwalang siya ang halimaw ng pag-ibig, na bumibiktima sa mga pusong uhaw sa pagmamahal. At mayroon ding nagkukwento na siya'y isang nilalang na walang hangganang gutom, na kahit albularyo ay nanginginig sa kanyang pangalan. Isang babae ang nagmahal sa kanya, at kapalit nito, siya'y sinumpa. Isang baryo ang pinahirapan niya, hanggang sa dumating ang albularyo na handang magsakripisyo. At isang kwento ng pag-ibig na hindi itinadhana, kundi tinakasan ng kapalaran, lahat ay iisa lamang ang pinagmulan. Dahil sa likod ng bawat kwento ng takot, hiwaga, at pag-ibig, iisa lang ang halimaw na nakasilip sa dilim. At ngayong gabi, ikaw mismo ang haharap sa kanya. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kailanman namamatay. Mga kwentong naglalakbay mula sa labi ng matatanda, hanggang sa tainga ng mga kabataan. Sa mga bundok ng Negros, may mga gabing hindi mapaliwanag. May mga sigaw na humahati sa dilim, may mga yapak na hindi galing sa tao. At sa bawat baryo, laging may isang kwento tungkol sa nilalang na hindi mo gugustuhin na makatagpo sa gitna ng gabi, ang aswang. Ngunit sa bawat takot, may isang taong handang lumaban. Isang albularyong dumayo sa Negros, dala ang lakas ng dasal, ang kapangyarihan ng orasayon, at ang tapang ng isang pusong handang isugal ang lahat, para sa bayan at para sa katotohanan. Ito ang kwento ng labanan ng liwanag at dilim. Ito ang kwento ng albularyo laban sa aswang sa Negros. Noong dekada 70, sa isang liblib na baryo sa Negros, naninirahan ang mga tao sa simpleng pamumuhay. Mais at tubo ang pangunahing ani, at ang gabi ay laging tahimik, maliban na lang sa huni ng kulaglig at huni ng mga ibon sa kagubatan. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo ng baryo, may mabigat na takot na bumabalot sa mga residente. Araw-araw, may nawawalang manok. Linggo-linggo, may baka o kalabaw na natatagpo ang buto na lamang ang natira. At pinakakinatatakutan, ilang bata at matanda na rin ang misteryosong naglalaho, hindi na muling nakikita. May aswang sa paligid, bulong ng matatanda. At sa bawat pagkawala, mas lalong nanlamig ang gabi. Ang mga batay natutulog na nakayakap sa kanilang ina. Ang mga ama, armado ng gulok at sibat, ay nagbabantay sa labas ng kanilang mga kubo. Pero kahit ganoon, wala pa ring naglakas loob na labanan ang nilalang. Hanggang isang araw, may dumating na estranghero. Isang lalaking may suot na lumang barong, dala ang isang supot na may mga dahon, ugat, at bote ng langis. Siya'y isang albularyo mula sa malayong bayan. Napag-utusan akong tumulong sa inyo, mahina ngunit matatag niyang sambit. Maraming residente ang nagduda. Sino siya? Totoo ba ang kanyang kakayahan? Ngunit sa desperasyon, tinanggap nila ang kanyang pagdating. Sa unang gabi ng kanyang pananatili, napansin ng albularyo ang kakaibang katahimikan. Wala man lang tahol ng aso. Wala ring ihip ng hangin. Para bang may nagmamasid mula sa dilim. Sa kanyang puso, alam niya, hindi ito basta-bastang engkanto o hayop. Ito'y isang halimaw na matagal nang sumisindak sa buong Negros. At doon nagsimula ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Unang gabi pa lamang ng albularyo sa baryo, agad niyang naramdaman ang bigat ng dilim. Habang ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan, ang albularyo na may nagtungo sa gitna ng baryo. Doon niya inilapag ang isang bilog na gawa sa asin, at sa gitna nito ay isang krus na kahoy na may nakabalot na pulang tela. Habang nagtitirik ng kandila, lumapit ang ilang matatanda. Albularyo, bulong nila, sigurado ka bang kakayanin mo? Marami na ang sumubok, wala ni isa ang nakabalik. Ngumiti lamang siya, ngunit sa kanyang mga matay makikita ang kaba.
Alam niyang ang kanyang kakayahan ay hindi perpekto, ngunit sa paniniwala niya, mas malakas ang liwanag ng Diyos kaysa sa dilim ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na siyang bumigkas ng dasal. Mahabang oras ayon sa wikang Latin at lumang Tagalog, paulit-ulit niyang inuusal. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa katahimikan ng baryo. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang kumalabog ang hangin. Ang mga kandila'y isa-isang namamatay. At mula sa malayong kakahuyan, narinig nila ang malalim na ungol, isang ungol na hindi tao, hindi hayop, kundi halimaw. Dumarating na siya, bulong ng isang babae, sabay iyak. Biglang nagtakbuhan ang mga aso, tahol ng tahol na para bang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Ang mga kalabaw sa kulungan ay nagwawala, tila may kinatatakutan. At mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang nilalang. Matay nagliliyab na pula, kuko'y mahaba at matalim, at ang balat ay tila nanlilimahid sa dugo. Aswang, sambit ng isang matanda, halos mawalan ng hininga sa takot. Ngunit ang albularyo, hindi umatras. Dinampot niya ang krus at itinuro ito sa halimaw. Sa kanyang tinig na nanginginig ngunit matatag, kanyang sinabi, "Sa ngalan ng liwanag, hindi ka magtatagumpay." Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa halimaw, isang sigaw na nagpagimbal sa buong baryo. Ang mga bubong ng kubo'y halos mabuwal, at ang mga tao na may napaluhod sa takot. Ngunit kahit sa gitna ng takot, nanatili ang albularyo sa kanyang bilog na asin. Alam niyang sa gabing ito, magsisimula ang tunay na labanan. Gabi lalo pang lumalim. Sa gitna ng katahimikan, mas malinaw ang bawat alulong ng aso, bawat hampas ng hangin sa kawayan, at bawat tibok ng dibdib ng mga tao sa baryo. Para bang ang buong paligid ay naghihintay ng isang bagay, isang bangungot na paparating. Ang mga bata ay yakap-yakap ng kanilang mga ina, pinipilit patulugin ngunit hindi maitago ang takot sa kanilang mga mata. Sa labas ng mga kubo, ang mga lalaki ay hawak ang kanilang mga sibat at bulok, pero nanginginig ang kanilang mga kamay. Alam nilang wala silang laban kung magpapakita ang nilalang. Sa gitna ng takot, tumayo ang albularyo. Sa kanyang tinig na buo at mariin, nagsimulang bigkasin ang mga orasayon. Habang sinasabi niya ang bawat salita, tila may dumadagundong na tunog mula sa lupa, at ang apoy ng mga sulo ay kumikislap ng mas maliwanag. Ngunit kasabay nito, lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsayaw sa malupit na hampas ng hangin, at mula sa kadiliman, isang mabangis na halakhak ang narinig. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Nanginginig ang buong baryo. Sa bubong ng isang bahay, isang malaking nilalang ang lumitaw. Mapupulang mata, matatalas na kuko, at mga pakpak na parang paniki. Ito na, ang aswang. Nagtilian ang mga bata, nagsigawan ang mga babae, at nagtakbuhan ang mga lalaki. Ngunit hindi umurong ang albularyo. Itinaas niya ang kanyang krus na kumikislap sa liwanag, at biglang tumigil ang halakhak ng nilalang. "Hindi mo sila makukuha," sigaw ng albularyo. Ngunit tumawa muli ang aswang. Mabilis itong bumaba mula sa bubungan, at sa isang iglap, naglaho sa dilim ng kagubatan, nag-iiwan ng malamig na katahimikan. Alam ng lahat, hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ay mahaba, at ang halimaw ay muling babalik. Sa pagputok ng liwanag mula sa krus ng albularyo, unti-unting naglaho ang nakakatakot na anyo ng aswang. Ang sigaw nito'y kumawala sa buong baryo, isang halakhak ng galit, sakit, at pagkatalo. Hanggang sa tuluyan itong maging usok at lamunin ng hangin ng gabi. Tahimik ang lahat, wala ng hangin, wala ng halakhak, at ang dilim ay muling bumalik.
Ngunit ngayong gabi, alam ng mga tao sa baryo na sila ay nailigtas. Lumapit ang mga taga-nayon sa albularyo. Luha ang bumagsak sa kanilang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ngunit sa mata ng albularyo, hindi tapos ang laban. Sapagkat alam niya, kung may isang aswang na dumayo, may mas marami pang darating. Nagpaalam siya sa mga tao. Huwag kayong matakot, bulong niya, sapagkat habang may pananampalataya, hindi magtatagumpay ang dilim. At muling naglakad ang albularyo sa ilalim ng buwan, dala ang kanyang krus at pananampalataya. Sa katahimikan ng gabi, naiwan ang tanong, hanggang kailan kaya titigil ang mga nilalang ng dilim? At kung muling babalik sila, handa ka bang lumaban? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong hayaang manatili lang sa dilim, ibahagi mo. I-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Likod ng Luhang Itinago para sa mas marami pang kwentong magpapakaba at magpapaiyak sa inyong puso. Heart. Sa katahimikan ng kagubatan, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Isang babae ang tumatakbo, pawis na pawis, habol ang hininga. Ngunit walang nakakakita kung sino ang humahabol sa kanya, at walang makapagsabi kung tao ba, o isang halimaw ang nasa dilim. Sa kalaliman ng gabi, tahimik ang kagubatan. Ang mga punong kahoy ay tila mga higanteng bantay, nakatayo ng tuwid, at nakatanaw sa bawat dumaraan. Wala kang maririnig kundi ang ihip ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga sanga, at ang kaluskos ng tuyong mga dahon na tinatangay ng malamig na simoy. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang pumutol, isang matinis, nakabibinging sigaw ng isang babae. Ang sigaw ay kumalabog sa bawat sulok ng gubat, parang isang babala, isang hudyat ng kapahamakan. Mula sa dilim, tumatakbo siya. Pawis na pawis, ang kanyang mga mata ay panang takot. Ang bawat hakbang niya ay kumakalabog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatabig ang mga sanga na humahadlang sa kanyang daraanan. Diyos ko, tulungan niyo ako, mahina niyang bulong habang habol ang hininga. Ngunit walang sino man ang naroroon. Walang makakarinig. Sa likuran niya, may mga yapak na tila sumusunod. Mabibigat, mabagal, at bawat hakbang ay tila dumadagundong sa kanyang tenga. Huminto siya sandali, pilit na pinakikinggan ang paligid. Ang puso niya'y kumakabog, parang sisubog mula sa kanyang dibdib. Tahimik muli ang gubat, wala siyang nakikita, wala siyang marinig. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. At doon niya iyon nakita. Dalawang matang kumikislap mula sa kadiliman, nakatingin direkta sa kanya. Mga matang malamig, dilat, at puno ng galit o gutom. Muli siyang sumigaw at muling tumakbo, ngunit bawat segundo'y lumalapit ang yapak sa kanyang likuran. Hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang halo-halong tunog ng kanyang sigaw, ng kanyang mga yapak, at ng hindi maipaliwanag na halakhak na nagmumula sa dilim. Bandang hating gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at tanging hampas ng hangin sa bintana ang maririnig, isang biglaang katok ang yumanig sa lumang pintuan ng kanyang bahay. Napatigil ang babae. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang lamparang kumikislap ang apoy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sa harap niya ay isang estrangherong nakatayo, mataas, payat, at ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng dilim. Hindi siya nagsalita,
Ngunit ang mga mata niya, tila may kakaibang ningning. Isang ningning na hindi pangkaraniwan, na worry bang tumatagos sa kaluluwa. Napatres ang babae, ngunit parang may kakaibang puwersang nagtulak sa kanya na hayaang pumasok ang estranghero. Umupo ang estranghero sa hapagkainan. Tahimik, hindi gumagalaw. At ang babae, hindi maalis ang tingin sa kanya. Hanggang sa, ngumiti ito. Isang ngiti na kakaiba, parang ngiti ng tao, ngunit may halong halimaw. Sa sandaling iyon, napansin ng babae, hamaba ang anino ng estranghero sa dingding, na tila ba nabubuhay at gumagalaw ng mag-isa. At sa bawat pagkurap ng lampara, lalo itong humahaba, lalo itong lumalapit, hanggang sa hindi na niya malaman kung alin ang tao, at alin ang halimaw. Habang nakatitig ang babae sa kakaibang anino, nagsalita na rin sa wakas ang estranghero. Mahina, malamig, at tila may laman ang bawat salita. Matagal na kitang pinagmamasdan, bulong niya. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang lungkot na walang nakakaunawa. Nanginig ang babae. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang init na bumalat sa kanyang dibdib. Parang bigla niyang naalala ang mga gabing umiiyak siya mag-isa, at ngayong mayroong tinig na tila nakakaintindi sa kanya. Ngunit kasabay ng init na iyon, may bumubulong sa kanyang isip, isang babala, huwag kang magtiwala. Sino ka ba? Nanginginig na tanong niya. Ngunit ang estranghero ay ngumiti lamang, at muling nagsalita. Ako ang magpapalaya sa iyo sa kalungkutan. Ngunit kapalit nito, ay ang iyong kaluluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang oras sa kanyang paligid. Ang lampara ay biglang nagliyab ng mas maliwanag, at ang anino ng estranghero ay lalo pang hamaba, umaabot na hanggang kisame. Ngunit sa kabila ng kilabot na bumabalot sa kanya, may bahagi ng puso ng babae ang kumakapit sa mga salitang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, may isang nilalang na nagsabi na hindi na siya mag-iisa. Sa ilalim ng kumukuti-kutitap na ilaw ng lamparang halos maubos na ang langis, nakaupo pa rin si Elena sa harap ng estrangherong ngayon ay hindi na basta tao ang itsura. Ang mga mata nito'y tila nag-aalab na apoy, at ang tinig niya, malamig na parang humihiwa sa hangin. Elena, bulong ng nilalang, matagal na kitang sinusundan. Matagal na kitang minamasdan sa iyong pag-iisa. Hindi mo ba nararamdaman? Ako lang ang makakapagpuno sa iyong kalungkutan. Nanginginig ang kamay ng babae. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, o tatayo na lamang at tatakbo. Ngunit may kakaibang puwersang humihila sa kanya, para bang bawat salita ng estranghero ay tumatagos sa kanyang puso. Ano ba ang gusto mo sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti ang estranghero, ngiting hindi pang tao, ngiting nakakatindig ng balahibo. Isang kasunduan, Elena. Kapalit ng iyong puso, bibigyan kita ng lahat ng hinahanap mo. Pag-ibig na walang hanggan, kaligayahang hindi mo pa nararanasan. Ngunit, may kapalit. Napatigil si Elena. Kapalit, anong ibig mong sabihin? Mula sa dilim, unti-unting umusli ang mahahabang anino, gumagapang sa sahig, parang mga kamay na pilit na umaabot sa kanya. Ang kapalit, sabi ng nilalang, ay ang iyong kaluluwa. Sa oras na tanggapin mo ako, hindi ka na kailanman magiging ikaw. Ikaw ay magiging akin, magpakailanman.
Nabuhos ang mga luha ni Elena. Ang puso niya'y naglalaban, takot at pagnanasa, lungkot at pag-asa. Sa kanyang isipan, sumisigaw ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga gabing mag-isa, ang mga pangakong hindi natupad, ang mga sugat na iniwan ng mga taong iniwan siya. At sa harap niya ngayon, isang nilalang na hindi tao, ngunit handang ibigay ang lahat ng pagmamahal na matagal na niyang hinahangad. Huminga siya ng malalim, at sa gitna ng katahimikan, narinig ang bulong niya. Kung ito lang ang paraan para hindi na muling maramdaman ang pag-iisa, handa akong pumayag. Ngumisi ang estranghero, at sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Tanging liwanag ng lampara ang biglang sumabog, at ang apoy nito'y nagmistulang mata ng halimaw na nakatitig kay Elena. At doon nagsimula ang kasunduan, isang sumpang babago sa kanyang kapalaran, at magtutulak sa kanya patungo sa isang mas mapanganib na mundo. Ngunit tandaan, ang mga kwentong ito ay hindi rito nagtatapos. Marami pang sikreto ang nakatago sa dilim, at marami pang kwentong naghihintay na mabunyag. Kung gusto nyo pang marinig ang mga kwentong bumabalot sa takot, hiwaga, at pag-ibig, i-like ang video na ito, i-share sa mga taong mahilig din sa kababalaghan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel. Sa bawat pindot ng inyong daliri sa subscribe, isa kayong nagiging saksi sa mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan. Kaya, handa na ba kayong sumama sa susunod na gabi ng Hilakbot? May mga kwento ng pag-ibig na nagtatapos sa saya. May mga kwento na nauuwi sa luha. Ngunit ang kwentong ito, kakaiba. Dahil nagsimula ito sa pag-ibig. At nagtapos sa isang tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Pag-ibig ba? O kamatayan? Sa dilim ng kagubatan, isang babae ang narinig na sumisigaw. Isang sigaw ng takot, at ng pusong umiibig sa maling nilalang. At mula noon, nagsimula ang isang sumpa, na hindi na mapuputol kailanman. Sa isang maliit na baryo na tila nalimutan na ng panahon, doon nakatira si Althea, isang dalagang may pusong uhaw sa tunay na pagmamahal. Lumaki siyang mahirap, at palaging nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap, ngunit sa likod nito, may kirot ng lungkot at pangungulila. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa ilog, narinig niya ang kakaibang kaluskos sa kagubatan. May tao ba dyan? Mahina niyang tanong. Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit ang tanging sagot ay ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang balat. Bigla, mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Matay nagliliwanag, balat na tila hindi sa tao, at isang presensya na parehong nakakatakot at nakakabighani. Sa halip na tumakbo, si Althea ay nanatili, nakatitig. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi siya nakaramdam ng takot, kundi isang kakaibang init sa kanyang dibdib, para bang may koneksyon silang dalawa na hindi maipaliwanag ng mundo. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang titig na magbabago sa kapalaran ni Althea magpakailanman. Kinabukasan, hindi mapakali si Althea. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang imahe ng nilalang na kanyang nakita. Sino siya? Ano siya? At, bakit hindi siya nakaramdam ng takot? Sa halip na iwasan, hinanap niya muli ang kagubatan. Ang mga paa niya ay tila kusang umaakyat sa landas patungo sa pinagmulan ng ingay kagabi. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala ni isang ibon, wala ni isang hayop na gumagalaw. Tila ba ang buong kagubatan ay humihinga ng kasabay niya. Doon, sa lilim ng mga punong matagal nang nakatayo, muling nagpakita ang nilalang. Hindi ka natakot, kagabi.
Ang boses nito'y malamig, ngunit malalim, para bang galing sa kailaliman ng lupa. Nanginginig man si Althea, nakapagsalita siya. Hindi, dahil pakiramdam ko, kilala kita, kahit ngayon lang kita nakita. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ng halimaw. Hindi ito ngiting tao, ngunit may init na hindi maitatanggi. Sa mga susunod na gabi, paulit-ulit silang nagtagpo. Unti-unting nakilala ni Althea ang nilalang, na nagpakilalang Erebus, isang nilalang na isinumpa, kalahating tao, kalahating halimaw. At sa bawat salitang namutawi mula sa kanilang mga bibig, lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga matang lihim na nakamasid. Mga matang naghihintay lamang ng tamang oras, upang bawiin si Althea mula sa nilalang ng kadiliman. Lumipas ang mga araw, at ang babae, na minsang nanginginig sa takot, ay natutong bumalik sa kagubatan. Doon niya natagpuan ang halimaw na minsang gumimbal sa kanyang mundo, at ngayon ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang puso. Si Erebus, isang nilalang na isinumpa ng dilim. Sa simula'y tinitingnan niya ito bilang panganib, isang halimaw na dapat iwasan, ngunit sa bawat gabi ng kanilang pagkikita, ibang mukha ang kanyang nasisilayan. Isang nilalang na marunong makinig, marunong magsalita, marunong magmahal. Ngunit paano nga ba iibig ang isang babae sa isang halimaw? Ano ang saysay ng pag-ibig kung ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay? Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, huminto siya sa pagtakas. Hindi na siya tumakbo. Hinayaan niyang lapitan siya ni Erebus, at sa gabing iyon, narinig niya ang mga salitang gumuhit ng hiwaga sa kanyang kaluluwa. Hindi mo dapat ako minahal, bulong ng halimaw. Sa bawat paglapit mo, mas lalo kang nalalapit sa iyong kapahamakan. Ngunit ang babae, na ngayon nangingilid ang luha, ay sumagot, kung kamatayan ang kapalit ng pagmamahal, handa akong piliin ito. Mas gugustuhin kong mamatay sa piling mo, kaysa mabuhay sa mundong wala ka. Sa sandaling iyon, naghalo ang takot at pag-ibig. At sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pangako at sumpa. Isang halik na magtatali sa kanila sa isang kapalarang hindi na nila matatakasan. Ngunit sa bawat halik, sa bawat pintig ng kanilang puso, mas lalo ring lumalakas ang banta ng dilim. Sapagkat sa kagubatang iyon, may mga matang palaging nagmamasid. At sa kanilang ipinagbabawal na pagmamahalan, sisibol ang isang trahedyang hindi na nila malulusutan. Hindi naglaon, ang kanilang pagmamahalan ay tuluyang nabuo. Sa bawat gabi ng pagtatagpo, ang halimaw at ang babae ay naging anino ng isa't isa. Ngunit sa dilim ng kagubatan, walang lihim ang hindi nabubunyag. Sa likod ng mga punong matagal nang nakatayo, may mga matang nagmamasid. Tahimik, ngunit mapanganib. At isang gabi, narinig ng babae ang mga yabag, hindi lamang kay Erebus, kundi mula sa iba pa. Lumabas mula sa kadiliman ang mga nilalang na mas mabangis pa kaysa kay Erebus. Mga halimaw na gutom, walang awa, at handang lamunin ang sino mang kanilang makita. Umalis ka na, sigaw ni Erebus, tinutulak ang babae palayo. Ngunit sa halip na tumakbo, lalo siyang nagpaiwan. Hindi na siya matakot, sapagkat mas matindi ang takot na maiwan siyang mag-isa. At doon nagsimula ang pagdanak ng dugo. Ang kagubatan ay nayanig sa mga sigaw at ungol ng mga halimaw. Ang babae umiiyak habang pinagmamasdan si Erebus na nakikipaglaban, gamit ang mga kuko at lakas na hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit sa bawat kalaban na kanyang pinapatumba, mas lalo namang dumarami ang dumadating. Hanggang sa isang iglap, isang matalim na kuko ang tumama sa dibdib ni Erebus. Tumilapon siya, sugatan, at halos mawalan ng lakas. Erebus, sigaw ng babae, at agad siyang tumakbo sa piling ng kanyang minamahal.
Ngunit bago pa man niya maabot ang halimaw, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang malamig, mabagsik na kamay na tila ba hinahatak siya papunta sa mismong bangungot. Ang kanyang puso'y tumitibok ng mabilis. Pag-ibig man ang pumipigil sa kanya para tumakbo, ngunit ang kapahamakan, unti-unting lumalapit. At sa gabing iyon, isang sumpa ang tuluyang nabuhay. Isang sumpa na hindi lamang magtatali sa kanilang dalawa, kundi sisira sa kapalaran ng lahat ng papasok sa kagubatang iyon. Ngunit tandaan, ang kwento ng pag-ibig at kamatayan ay hindi dito nagtatapos. Marami pang misteryo ang naghihintay sa dilim, mga kwentong magpapaikot ng inyong isipan, at magpapahinto ng inyong hininga. Kung nais nyo pang marinig ang mga lihim na itinatago ng gabi, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel. Sapagkat dito, bawat pag-ibig ay sinusubok, at bawat misteryo, ay ating isinasalaysay. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi kailanman nailathala sa dyaryo, hindi naiulat sa radyo, ngunit binubulong-bulong ng mga matatanda, mula pa noong unang panahon. Ito ang mga kwentong umiikot tungkol sa mga nilalang na hindi mo nakikita sa araw, ngunit nagbabalik kapag sumapit ang dilim. Sa Isla ng Negros, isang kwentong kinatatakutan at pinaniniwalaan hanggang ngayon, ang pagdating ng isang albularyong hindi taga roon, na sinasabing nakaharap mismo sa nilalang na pinaniniwalaang aswang. Ito ang kwento ng maglolong albularyo na dumayo sa Negros, at ang gabing hindi na muling nakalimutan ng mga nakasaksi. Noong dekada 80, sa isang maliit na baryo sa timog ng Negros Occidental, dumarating pa rin ang mga balitang may mga nawawalang sanggol, may mga buntis na biglang nawawala ang laman ng sinapupunan, at may mga bangkay na natatagpo ang butot balat na lamang. Sa baryong iyon naninirahan si Mang Pedro, isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Mang Pedro ang bida ng kwento. Sapagkat isang araw, may dumating na maglolong mula sa kabilang lalawigan, isang batang albularyo na nagngangalang Isagani. Tahimik siya, payat, at laging may dalang maliit na kahon na puno ng mga ugat, dahon, at bote ng langis. Hindi siya agad kinagiliwan ng mga tao, sapagkat hindi siya taga roon. Pero may kakaibang oras si Isagani. Gabi na nang dumating siya, nakasombrero at may dalang sako. Wala siyang imik, dirdiretso lang sa bahay ni Kapitan para magpakilala. Ang sabi niya, pinadala siya ng pinsan niyang taga Cebu, para tumulong sa mga kagamutan sa baryo. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang totoo, may nabalitaan si Isagani. Nasa baryong iyon, may isang matandang babae na pinaghihinala ang aswang. At bilang isang maglolong, alam niyang hindi lang basta chismis ang mga ganitong usapin. Mula noong dumating si Isagani, nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao. Bakit siya dumayo rito? Ano ang hinahanap niya? Ngunit isang bagay ang malinaw, sa gabi ring iyon ng kanyang pagdating, may narinig silang iyak ng sanggol mula sa kabilang dako ng baryo, kahit walang sanggol na nakatira doon. Habang nagsisimula ang ritual ng albularyo, dumobol ang kaba ng mga tao. Sa bawat dasal at bawat usok ng halamang sinusunog, tila mas lalong sumisikip ang hangin sa loob ng maliit na kubo. Ang sigaw ng mga kuliglig sa labas ay biglang tumahimik, para bang may nakikinig sa dilim. Ang mga bata ay pinapaupo ng kanilang mga ina sa gilid, pinapikit ang kanilang mga mata, ngunit kahit nakapikit, nararamdaman nila ang kilabot na bumabalot sa kanilang balat. Ang mga lalaki ng baryo, kahit matitigas ang katawan, ay hindi magawang makalapit sa bintana. Sa bawat hampas ng kamay ng albularyo, sa bawat salitang hindi maintindihan, tila may gumagalaw sa dilim ng kagubatan. Ang mga aso sa paligid, nagsipag-iyak. Ang mga manok, nagtilian na parang may paparating na hindi pangkaraniwan. Biglang dumampi ang malamig na hangin. Ang apoy ng lampara ay gumalaw, halos mamatay. Ang ina ng bata ay napakapit ng mahigpit sa braso ng albularyo. Ngunit ang albularyo, hindi natinag. Mas lalong tumindi ang kanyang pagdarasal. At sa gitna ng katahimikan, isang nakapangingilabot na iyak ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Mahaba, matinis, at puno ng galit. Tumigil ang lahat, walang gumalaw. Para bang ang mismong lupa ay nakikinig. Sa puntong iyon, malinaw na sa lahat, ang kanilang kalaban ay hindi karaniwang sakit. Hindi simpleng karamdaman. Isa itong sumpa, at ang albularyo lamang ang may lakas ng loob na humarap dito.
Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring lumalakas ang mga alingawngaw ng kagubatan. Ang bawat hampas ng hangin ay tila may dalang bulong, mga salitang hindi maunawaan ng mga mortal. Sa loob ng maliit na kubo, patuloy ang dasal ng albularyo. Ngunit sa bawat bigkas ng kanyang mga orasayon, may kapalit na sagot mula sa dilim. Ang sahig na kawayan ay unti-unting umuuga, para bang may mabigat na nilalang na naglalakad sa paligid. Biglang nagpatay-sindi ang mga kandila, at mula sa bintana, sumilip ang isang pares ng pulang mata, matalim, gutom, at puno ng galit. Ang mga bata ay nagsigawan, ngunit agad silang tinakpan ng kanilang mga magulang upang hindi makagawa ng ingay. Narito na siya, mahina ngunit mariing sambit ng albularyo. Ang mga aso sa labas ay nagsiiyakan, tila may kinakalaban na hindi nakikita. Sa malayo, isang nakapanindig balahibong iyak ng isang sanggol ang biglang sumabog sa katahimikan, ngunit alam ng lahat na wala namang bagong silang na sanggol sa baryo. Nagkatitigan ang mga tao, lalong humigpit ang hawak nila sa isa't isa. Sa gabing iyon, hindi lamang sila laban sa isang nilalang, kundi laban sa isang sumpa na matagal nang bumabalot sa kanilang lugar. At nang bumukas ang pinto ng dahan-dahan, sabay-sabay silang napaluhod sa takot. Dahil ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng isang anyong hindi nila makakalimutan. Habang dumadagundong ang hangin at unti-unting bumukas ang pintuan ng kubo, tumindig ang lahat ng balahibo ng mga tao. Ang malamig na simoy ay tila may dalang kasamang kamatayan. Tumayo ang albularyo, bitbit ang kanyang bote ng langis at isang lumang krus na yari sa kahoy. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang kanyang bulong, mga orasayon na hindi maintindihan ng karamihan, ngunit ramdam nilang iyon lamang ang kanilang proteksyon. Sa pintuan, tuluyang lumitaw ang nilalang. Mata nitong nagliliyab sa dilim, at katawan na tila kalahating tao, kalahating hayop. Ang mga kuko ay mahahaba, at ang ngisi ay puno ng kasamaan. Umalis ka, sigaw ng albularyo, sabay buhos ng langis at pagtapat ng krus. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging hiyaw. Ang buong kubo ay yumanig, at ang mga batay napaiyak sa takot. Ngunit hindi umatras ang albularyo. Sa bawat orasayon na binibigkas niya, unti-unting umatras ang nilalang, tila nasusunog sa liwanag ng kanyang panalangin. Nagpatuloy ang laban hanggang sa biglang pumutok ang isang kandila, at sa liwanag nito, naglaho ang aswang, kasabay ng malamig na hangin na tuluyan nang nawala. Pagkatapos ng lahat, naupo ang albularyo, hingal na hingal ngunit tagumpay. Tahimik ang lahat, walang ingay kundi ang mahihinang iyak ng mga natakot na bata. Ang mga tao ay lumapit at yumuko sa kanya, tanda ng pasasalamat. At sa gabing iyon, malinaw na napatunayan ng buong baryo na ang albularyo na dumayo sa Negros, siya ang kanilang naging tagapagligtas laban sa dilim.